Sa dami ng ginagawa mo sa buhay ngayon, ginawa mo ito before a lot of these things happened for you, right? And that this is something, of course, that you would like to share to the public. Why should the public go to cinemas starting July 10 and watch Marupok A+? Well, of course, this is inspired by real events, diba? And super nag-viral yun, and it was during the pandemic. And a lot of people were very, very curious about it. And actually, ako din, isa din ako sa mga nag-react, nabasa ko yung thread. And now, naging film na siya. So, basically, I think they would go because of the curiosity, but most importantly, the message of the film. Kasi it tackles very important messages. Isa doon yung transphobia, and which is very real, and it happens every day to a lot of trans women and women, and they get bullied a lot every day sa streets, and yung that part we don't know kasi wala tayo sa sapatos nila. And I want people to feel after they watch this movie is, you know, to change their perspective about trans women and trans men. So yeah. Nabasa mo yung thread, parang, alam mo, feeling ko magiging movie to. At feeling ko ako yung gaganap. Oh my yes! Yes! Oh my gosh! Kasi, ewan ko, nung pandemic talaga, nung nabasa ko yung thread, I really had a strong feeling na parang gagawin tong movie Sana may audition, parang interesting. Tapos biglang, a few months later, biglang si Direk Quark, Maris, ito. Sabi ko, Direk, alam mo ba, naisip ko to. Premonition. As a lot of the members of the press know, this movie was first seen last year. I'm sure you have questions regarding the movie or about how the movie has traveled or all the trials it went through before it finally got into cinemas. We are opening the floor for questions. The fabulous Miss Gay Domingo has the microphone. So if you have questions, please raise your hand or state your name and your outlet, and then do address your question. It's really meant to be AF and not A+, because I said, I'm stupid, I saw it first as AF. It was meant to be It was AF AF, yes. first. Okay. So yun, yung ano, may na-ex siya and all that. But, you know, hey, we're here. Okay. Thank you, Sir Danny. Who would like to ask the next question? Joke lang. Braun of Business World. It's been a while since the film was first shown, and I understand it through like festival circuit first, kaya ngayon lang siya pinalabas dito. So, how does it feel that parang mahaba yung journey ng film from making it and now in 2024 exhibiting it here? Wow. Ako, I watched the film twice kasi I first watched it in Italy for the Far East Film Festival, and sobrang tuwang-tuwa ang community doon. Sobrang gandang-ganda sila sa film. And napanood ko rin siya nung Cinemalaya opening, Cinemalaya 2023. And I remember feeling na parang, wow, sana mapanood to ng mga Pinoy kasi ang ganda ng film talaga. It's a gem. And sobrang galing ni Direk Quark. Oo. Kasi I really believe in the film. Yes, the topic is, you know, heavy and it tackles real issues, but ang pagkagawa kasi ng film is dark comedy. So there are a lot of comedy moments. So ngayon, happy kami and excited. Todo promote kami. Pumunta kami sa Pride March. Pumunta kami, ako sa OPAR. Nag-perform at nagprotesto ng poster. Kasi gusto ko talaga mapanood ng mga Pinoy ito. Kasi I feel like sobrang matutuwa sila sa pelikula. And excited kami, sana panoorin nila sa sa cinemas. Dami nating kalaban natin si Joy ng Inside Out. Daming fans. Tsaka mga aliens. Sana po kami, mga totoong tao, mga Pinoy, panoorin nyo.
na sabi ni Maris, ako talaga, walang halong eme o showbiz. Talagang masabi kong napakaganda ng pelikula. And yun nga, medyo mabigat yung topic na tinatakal sa pelikula na to. Pero yun din yung gusto naming makita ng mga tao. Kumbaga marinig sa inyo yung take nyo sa film and yung sa mga kanya-kanyang POV ng bawat tao dito. Kasi totoo sila eh. Hindi naman to inimbento lang namin or ni Direk. Kasi based talaga to sa totoong buhay na nangyari. So, sa pamamagitan nun, sana maihatid din namin yung message na gusto ko iparating ng film. Hindi lang basta husgahan tayo sa mga, di ba, ganitong ganyan. So, yun sana yung isa rin namin na ini-aim na makuha. Na maipakita po sa mga viewers. Alright. Yeah. Another question? DJ, anything you'd like to say to greet the members of the press in attendance today? Hello po everyone, na-catfish po ko. Nasa Trinoma po ako kanina. Akala ko dun. Charlie! At ayun po, salamat po sa pagpunta and kung magtanong lang po kayo. Kami ang sasagot niyan. Yeah. To us, na alam yung konteksto ng pagiging Pilipino and I don't know, yung pagiging online people here in the Philippines. Very specific ng context na yun sa bansa natin eh. So having seen audiences abroad and here, I think masaya na lang ako dun sa reaction nila. So yeah. Thank you, Mars. Thank you. Ayan, and to Maris. Hello. How do you feel na parang isa ka na ngayon sa mga tinitingalang gay icon? Tama. Ganun na lang yung masasabi ko. Ako kasi, hindi ko naman in-expect na hahantong ako sa ganito. Noong 2020 kasi, aminin ko nung start pa lang nung career ko sa industriya, mahiyain talaga ako. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makapag-no, opo lang po ako ng opo, hindi ako makapag-express kung sino ako. Basically, alam mo yung totoo ka namang mahiyain. Ikaw naman yun, but you evolve eh. And especially nung pandemic, ang dami nating pinagdaanan, iba't ibang pinagdaanan, di ba? And ako, nag-cling on ako sa happiness ko while watching RuPaul's Drag Race. Yeah. Watching Lady Gaga music videos. Pero guys, bata pa lang ako, nanonood na ako ng America's Next Top Model. Every week meron akong bagong photo album sa Facebook. Kasi sabi ni Tyra Banks, mag-smize, gano'n. So I think it's really in me na maging makulit, kwela, ganito talaga ako. And then nung pandemic, na-appreciate ko talaga yung mga drag queens, yung stories nila, hindi lang sila performers. Ang dami nilang pinagdaanan, ang daming hugot sa buhay, discrimination, even from their own parents. And sobrang na-touch talaga ako. And doon ko din na-explore yung art na parang, grabe ang ka-creative nila. And ang talented nila. And they are totally supported. Lalo na dun sa America, grabe yung support. And I didn't know na may ganung community dito sa Pilipinas until nagkaroon ng Drag Race Philippines. And natuwa ako. Parang I feel so happy, genuinely happy when I'm around with these people. Kasi napaka-welcoming nila sa kung ano ka, kung outspoken ka, kung mahiyain ka, kung ano man ang ugali mo, welcome na welcome sa community na to. So, I love people, I love LGBTQIA+ community, I love the gays, sobra. And hindi ko pa naman siguro deserve yung gay icon. Nahihiya ako. Thankful lang ako. Thankful ako sa support nila. At mahal na mahal ko sila. And supportado ako sa lahat ng pinaglalaban nila sa buhay. Yes. And paano nyo hinandle yung part na yun ng life nyo? At gaano kayo karupok
sa tunay na buhay? Si EJ muna. Yan talaga yung pangdulong question. I think lahat tayo dadaan naman sa marupok stage. Especially when we're young, innocent. We're romanticizing a lot of things na gusto natin ma-experience kasi sinasabi ng mundo na parang kailangan ma-achieve mo yan. So parang, I think but I think when it comes to love life, you know, may ex akong binalikan ko after ilang years. So parang, very wrong. I think yun yung pinakamarupok na moment ko. But after that, I think yung pagiging marupok, hindi na lang siya dapat maging, in the long run, dapat hindi na lang siya maging consequence ng, alam mo yun, ng mga nangyayari sa paligid mo. Dapat maging tool mo siya para ma-harness mo siya, yung pagiging fragile. I think maintindihan nyo yan as actors. You always need to be fragile kapag, alam mo yun, kung gusto mong intindihin yung character, di ba? So, importante yung pagiging marupok in so many different ways. So, I think, wag lang masyadong marupok AF. Ganon. Dapat A+ lang. Para hindi tayo Pakiyo, ganon. Yeah. So, marupok A+. Si Maris. Ako, kung ang movie natin A+, ako marupok AF. As in, naalala ko, sa sobrang rupok ko at broken-hearted, nakagawa ng album. Pinagkakitaan mo, Maris. Pinagkakitaan ko yung mga ginawa sa akin. Kasi, hello, kailangan ko ng pera. Yes, it's me taking my power back. Sinaktan mo, I'm gonna write a song about you. Well, may mga lahat naman talaga dinaanan nyo. Kayo po. Hindi, kasi ako nung bata pa talaga, ganun din. Yes, di ba? Yes, dadaan tayo talaga sa karupukan at dyan tayo natututo. Ang importante, what you do after being broken-hearted. Maging marupok pa rin. Ako naman, actually, way back, Iyakan din. Hindi, oo naman, kung sino bang hindi sa atin dito naging marupok. Kapag puso ang pinairal, pero after nun, gagana na yung utak natin. And yun nga, after nun, doon tayo matututo ng mga bagay-bagay. So, naging marupok din naman ako sa buhay ko. Anong example? Kahit isa lang, pagiging marupok mo. Uy! Mukhang ba yan? Mukhang manos nun. Dahil masulat din, joke lang. Hindi, ganun nga, may isang beses na, kasi may follow-up question, ang tanong kung naging marupok eh. Hindi, may isang beses nga na naging marupok ako na parang, akala ko kaya na parang, wala na, tapos na. Hindi pala. Ano mo yung inahanap-hanap ko siya. Yung mga nakasanayan mo, yung hintayin mong, kung nakita mong makulimlim na, uy, uulan, papatugtog ka na ng slow music. Mga ano to? Yung malibang nagisip. Hindi ko alam, basta yun. Kumanta talaga. Hindi, pero yun. Naging marupok ako. Naging marupok. Thank you, Roy. Alright, thank you so much. To my fellow brothers and sisters and everyone in between sa LGBTQIA+ community, sana po pumunta kayo at manood ng pelikula namin, Marupok A+, together with Maris Royce, directed by Direct Quark Henares. Only on Ayala Mall Cinemas starting on July 10. See ya!